we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Martes. Lalaking nag-aabang ng masasakyan patay matapos mabangga ng kotse sa Lipas City. Insidente, nahuli ka. Truck na may kargang mahigit 30 toneladang mais, muntik mahulog sa bangin ng iwasan ng nag-overtake na truck sa Batangas City. Bangkay ng lalaking may mga tawa ng bala ng baril natagpuan sa bakanteng lote sa Nasugbu, Batangas. Senator Sonny Angara itinilaga bilang bagong DepEd Secretary ni PBBM. At pinagsamang sarap ng gotong Batangas at bulalo, swap na comfort food ngayong tag-ulan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay ang isang lalaking nag-aabang lang ng masasakyan matapos mabangga ng kotse sa Lipas City. Ang insidente nahulikam. Nakatutok si Paul Hernandez. Sa ganitong posisyon na abutan ng rescue team sa Lipas City, Batangas, ang katawan ng lalaking ito, duguan at may malaking sugat sa ulo matapos mabangga ng puting kotse hapon itong Lunes. Dead on arrival ang dalhin sa ospital ang lalaki. Sa report ng Lipas City Police Station, nag-aabang ng pampasaherong sasakyan ng biktima. Pauwi yung victim natin sa Taguig. So possible sir, baka nag-aabang siya ng jeep papunta ng para makasakay ng bus papuntang Taguig. Or possible sir na baka din uuwi muna sa Malbar, doon sa bahay nila sa Malbar sir. Sa kuha ng CCTV camera, kitang nakatayo lang ang lalaki sa tabi ng kalsada nang salubungin siya ng paparating na kotse at doon na sandwich sa likuran ng jeep. Bibili siya ng something na parts ng kanyang sasakyan. And it so happen na instead nga daw na preno yung naapakan niya is yung accelerator. So nag-cost ng pagbilis ng sasakyan. May kasunduan na raw sa pagitan ng driver ng kotse at pamilya ng biktima kasunod ng insidente. Nakipag-cooperate naman talaga yung driver ng kotse considering na unintentionally din naman talaga yung nangyari. Based din naman dun sa settlement nila na nangyari. Kumbaga, sasagutin naman daw talaga nila yung lahat ng gastos doon. Sinisikap na makuhanan ng salaysay ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang driver ng kotse at ang pamilya ng biktima. Payo ng mga otoridad na maging maingat ang mga motorista sa pagmamaneho. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nahulog sa mababaw na bahagi ng bangin ang trailer truck na ito na may kargang mahigit 30 toneladang butil na mais sa bahagi ng Zigzag Road sa Barangay Tingga, Itaas sa Batangas City. Pasado alas 2:30 na madaling araw kanina. Ayon sa 49 anyos sa driver ng truck, binabaybay nila ang palusong na bahagi ng kalsada nang biglang may mag-overtake na dump truck. Minabuti raw niyang igilid ang sasakyan kaysa masalpok ang likurang bahagi ng nag-overtake na dump truck. Dahil dito, nahulog ang truck sa mababaw na bahagi ng bangin. Nahulog din ang mga kargang butil ng mais sa kalsada. Nagdulot na mabigat na daloy ng trapiko ang aksidente dahil bukod sa truck, may pampasaherong bus pa na nasiraan. Ilang hakbang lang ang layo mula sa truck. Mula sa Mabini, Batangas ang truck at magdi-deliver lang sana sa bayan ng Rosario na mangyari aksidente. Ligtas ang pahinante habang nagtamo naman ng mga sugat sa ulo at paa ang driver ng truck. Panawagan niya sa driver ng dump truck. Sino ka man sa isyo ng pagmamaneho mo, ako. Paano mo na huminto siya? Hindi dire-diretso Bumaba ang produksyon ng itlog sa San Jose, Batangas na tinaguriang Egg Basket of the Philippines. Ang presyo tuloy nito tumaas ng 15 hanggang 20 pesos kada tray dahil sa kakulangan ng supply at mataas na demand. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, naging malaking epekto raw talaga ang paiba-ibang panahon sa pagbaba ng produksyon ng itlog sa ilang manukan sa San Jose, Batangas.
Pagliit ng itlog, panghihina ng mga alagang manok at iba pang dahilan sa pagkalugi sa manukan. Ito raw ang mga rason kung bakit napilitang ipasara na ni Roger ang poultry farm ng kanyang mga magulang na kanyang pinangangasiwaan. July noong nakaraang taon pa raw nang simulan niyang unti-unting alisin ang mga egg layers sa ipinamanang poultry farm sa Barangay Lumil, San Jose, Batangas. Bagamat maganda ang kita noong mga nakaraang taon, hindi na raw niya kinaya ang pagbaba sa presyo nang maapektuhan ng El Nino ang manukan. Matagal po itong naging business namin magulang. Ito po yung ginamit nilang pagpapaaral sa amin. Dumating po ang time noong 2022-2023 na nagkalugi ang poultry. Nawala na po ng pansuporta hanggang sa hindi na po namin kayanin na bumili ng page kasi sobrang mahal po ng page, mga ingredients. Tapos po yung itlog po sobrang baba. Base sa tala ng San Jose Municipal Agriculture Office, humigit kumulang 800 poultry farms ang kasalukuyang nakarehistro sa bayan ng San Jose. Wala pa raw silang opisyal na record ng mga tumigil na o pansamantalang nagbawas ng mga paitloging manok. Pero kasalukuyan pa raw silang nangangalap ng impormasyon. Medyo mahal po ang presyo ng feeds. Tapos bumaba po ang production ng itlog gawa po ng mga nakaraang panahon. Sobrang init po. Sa huling datos ng San Jose Municipal Agriculture Office, bumaba sa mahigit 2 milyon ang inilalabas sa bayan na supply ng itlog noong Hunyo kumpara noong Mayo. Ang epekto nito, ang pagtaas sa presyo ng itlog dahil na rin sa mataas na demand sa merkado. 15 pesos to 20 pesos ang itinaas sa presyo ng kada tray ng itlog na mabibili sa pamilihan. Nasa 160 pesos hanggang 260 pesos na ang kada tray ng itlog, depende sa size nito. Sa ngayon, naging aral na raw para kay Roger ang nangyaring pagsasara at pagkalugi ng ipinamanang negosyo ng mga magulang. Umaasa siyang hindi na ito mangyayari sa kanyang 15 taon ng poultry farm din sa isang barangay sa San Jose. Dapat po, kung tayo po may pagkakataon para makaipon, makapag-impok, para po sa pagkalugi ng poultry, meron po tayong pantusto sa pambili po ng pigs kung bababa po ang ating presyo na itlog. Umaasa naman ang San Jose Agriculture Office na hindi na madaragdagan pa ang mga tumitigil sa negosyo ng manukan upang hindi mahirapan sa supply ng itlog na itinuturing na pangunahing produkto ng bayan. Huwag silang mawala ng pag-asa. Mag-aalaga pa din sila ng manok kasi katulad ngayon, tataas naman ulit po ang demand ng itlog kasi pasokan na po ulit. Para naman masupplyan din po natin lahat ng mga nangangailangan po ng itlog. Ace, ayon sa Pangulo ng Batangas Egg Producers Cooperative, patuloy siyang manghihikayat sa kanilang mga miyembro na ipagpatuloy ang negosyo sa kabila ng nararanasang dagok sa kanilang mga manukan. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Pinaigting ng Batangas City Social Welfare and Development Office ang pagpapatupad ng anti-mendicant laws sa lungsod. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Sumasabit sa mga pampasaherong jeep o kaya minsay makikita sa mga gilid ng kalsada. Bata man o matatanda, kalat ang mga nanghihingi ng limos sa ilang pangunahing lansangan sa lungsod ng Batangas. Ilan sa kanila, mga miyembro raw ng Sama Badyaw sa Batangas City. Ang iba, dumadayo pa sa mga karatig lungsod gaya ng Lipa, ngunit inihahatid din pabalik sa Barangay Wawa at Barangay Malitam sa Batangas City. Pero ayon sa Batangas City Social Welfare and Development Office, mas gusto raw ng ilan na mamalimos sa lansangan. Hindi naman natin sila pwedeng pagbawalan na lumabas. Kanya nga lang, may mga pagkakataon kasi na nakikita nila na magandang source of income ang pagpapalimos. Kasi basically ang mga Batanggenyo, relihiyoso, maawain sa kapwa. So madami talaga nagbibigay. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1563, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibigay ng limos sa kalsada dahil sa posibilidad umanong magdulot ito ng aksidente. Ang mga Batanggenyong sina Francis at Eloisa, hati ang reaksyon sa pagbibigay ng limos sa mga taong lansangan. Depende po sa sitwasyon. Pag mga bata po kasi, minsan yung binibigay po sa kanila ay hindi po natin alam po sa nila kung anong ginagawa nila. Pero pag matanda po yung humingi, siyempre nakakaawa naman po dahil wala po silang kakaya magtrabaho. Hindi po ako aprobado sa mga batang nahingi po na limos kasi po hindi na po nila basta natututukan na kanilang pag-aaral. Malilimos na lang naman lilimos, yun na lang po tumatatak sa isipan nila na habang tumatagal po mas nakakalimutan nila yung pag-aaral. Para po sa akin, hindi po talaga tama na
bigay na limos kasi parang tinuturuan po din natin sila ng katamaran. Hindi naman daw tumitigil ang Batangas CSWDO sa pagbibigay ng mga pangkabuhayan at kaalaman sa mga samabadyaw na nare-rescue nilang nanlilimos. Ang ilan isinasali pa sa 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. May unconditional cash transfer din para sa mga indigent na badyaw families at sustainable livelihood program. Binigyan din nila na bawal ang mamalimos at bawal magbigay ng limos. Panawagan na lang ngayon ng Batangas CSWDO sa mga residente. Magbigay po tayo ng tulong sa tamang paraan at huwag po sa lansangan. Pumunta po kayo sa mga otorisadong ahensya ng pamahalaan katulad po ng ating social welfare. So meron din naman po ng mga social service na ginagawa po ang ating simbahan. So para masiguro po ninyo na talagang mas napapapunta sa tamang mga tao ang ating ibinibigay na tulong. Ang magbigay po ng limon sa lansangan ay hindi isang paraan ng pagtulong. Sa halip po ay maaaring maging sanhi ng aksidente at kriminalidad. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nangangamba ang ilang Batanggenyo sa paggamit ng online app dahil sa ilang insidente ng online hacking. Samantala, mga paraan kontra online hacking ibinahagi ng isang eksperto. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kung may isang bagay na ipinangangamba si Rainier sa paggamit ng online applications niya, yun ay mahak ang mga ito. Marami sa galaw niya, pagbili man, pagbabayad at pag-connect sa mga kaibigan at kamag-anak na gagawa niya online. One step, one click, nandiyan na po lahat. Ang worry, sir, number one ay baka kasi makuha yung information mo. Second ay baka, sir, din ma-hack yung account mo or yung phone mo or yung talaga makuha yung information mo. Hindi pa nararanasan ni Rainier na makompromiso ang online data niya. Pero dahil may mga website at portal ng ahensya ng pamahalaan na nahack na, hindi raw ito malayong mangyari kay Rainier. Kahit minsan may mukhang legit siya, pero may nakokopya na kasi, sir, ngayon eh. Yun yung tricky for ordinary people. What more pa, sir, doon sa mga taong wala talagang alam sa technology. Kamakailan lamang website ng ilang LGU sa Cavite, TESDA, DTI at maging mga pribadong kumpanya ang pinuntirya ng mga hacker. Ayon sa isang business and innovation expert, ginagawa ang illegal activity ng tinatawag nilang black hat hackers para makapanloko. Most common yun nangyayari sa banks. So they're getting your data, they want to have an access and then use for their own benefit. May underground community raw ang mga ito. Ilan sa mga paraan para maharang ang hacking at maproteksyonan ng online data. Gumamit ng strong password at huwag gamitin ng birthday. Gumamit ng two-factor authentication at huwag ibahagi kanino man ng one-time password o OTP. Tiyaking may end-to-end encryption ng online app na ginagamit. Regular na i-update ang software system. Mag-backup ng data. Alamin ang mga updated data security practices. For companies, in order for them to prepare for such breaches, siguro I advise them to do a regular incident response plan, do a regular drills whenever they have this kind of breaches. Ang NBI nagbabala ng hahanapin nila ang mga unethical at abusive hackers. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Inanunsyo na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaninang tanghali na si Senator Juan Edgardo Sani Angara ang uupo bilang bagong DepEd Secretary. Ayon sa Malacanang, maganda raw ang track record at advokasya ni Senator Sani Angara patungkol sa sektor ng edukasyon. Papalitan ni Angara si Vice President Sara Duterte na nagbitiw bilang Education Secretary noong June 19. Naglabas naman ng pahayag ang DepEd at sinabing welcome si Angara sa kagawaran at handa silang makipagtulungan sa bagong mamumuno para sa kabubuti ng kalidad ng basic education sa bansa. Si Angara naging Senate Chairperson ng Justice and Human Rights Committee nang maupo si Senator Cheese Escudero bilang Senate President. Pinangunahan din niya ang Chamber's Finance Panel. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog.
Nanawagan ng grupong Ban Toxic sa mga negosyante na huwag magbenta sa publiko ng mga unlabeled na laruan. Samantalang ilang laruan nakitaan na nakalalasong kemikal na maaaring magdulot ng masamang epekto sa katawan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Guilty ang inang si Marian. Nasuki siya ng mga murang bilihin. Kahit sa laruan para sa kanyang anak, budget-friendly ang pinipili. Pero hindi naman daw niya isinasantabi ang kaligtasan ng anak sa mga laruang binibili. Muntikan na nga dati malunok ng aking anak yung laruan. Anong Na maliit po, bilog. Natakot po ako, nagluluto. Natakot nga po ako, kaya malalaki na lang binibili ko. Mariin ang paalala ng grupong Ban Toxic sa mga consumer na maging mapanuri sa mga laruan. Tuloy pa rin sila sa panawagang ma-recall sa mga pamilihan ang mga squeaky toys o yung mga malalambot na laruan. May chemical na phthalate daw ito na lubhang delikado sa kalusugan. Isang klase ng plasticizer na ginagamit sa mga polyvinyl chloride o yung PVC na plastic para ito ay lumampot. Pangunahing inaatake raw ng chemical na ito ang endocrine system sa katawan ng tao. Nakaka-disrupt po siya ng metabolism natin, yung yung phthalates na yan. May ugnayan daw ang Ban Toxic sa Food and Drugs Administration para matulungan sila sa kampanya. Ayon pa sa grupo, dapat na hinahanap ng mga mamimili ang tamang pagle-label at mga paglalagay ng warning signs sa mga pakete ng pambentang laruan. Dapat nakikita natin saan ba ito gawa, sinong gumawa nito, saan ba ito galing. Ikalawa na dapat nating makita ay yung mga edad o yung age grading. No? Payo ng grupo, sa mga lehitimong toy store bumili ng mga laruan. Huwag daw ipagsawalang bahala ang kaligtasan ng mga reregaluhang bata. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Nasugbu, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Duguan at wala ng buhay na nakasubsob sa isang bakanteng lote sa gilid ng Barangay Road ng Sitio Buhay, Barangay Butukan, Nasugbu, Batangas, ang 48 anyos na lalaking ito nang matagpuan ng mga otoridad pasado 10:00 kagabi. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing daw sa ginagawa nitong bahay sa Barangay Utod, Nasugbu, Batangas ang biktimang lulan ng kanyang motorsiklo at nang makarating sa madilim na bahagi ng Barangay Butukan, dito na umano siya pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect. Hindi po namin ma-identify yung tama, pero yung na-recover po doon sa scene na mga basyo ng baril ay 3 na sa kalibre 45 po. Ongoing po yung aming follow-up investigation para po makakuha po kami ng witness. Residente po siya ng Tansa, Cavite. Patuloy pang gumugulong ang investigasyon sa pagkakatunton sa suspect. May tinitingnang motibo na rin ang pulisya sa insidente. Bali, meron na naman po kaming dito, pero hindi po namin pwede ilabas dahil sa confidentiality. Sa ngayon, nasa isang punerarya pa sa Nasugbu ang labi ng biktima habang hinihintay ang pagdating ng mga kaanak nito mula sa Tanza, Cavite. Sinisikap na ring makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng nasawing biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala pang namamataang sama ng panahon pero posible pa rin ang mga pag-ulan. Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang patuloy na iiral at makakaapekto sa iba't ibang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Rizal, Cavite, Laguna, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan, Romblon at Marinduque. May malalakas na ulan kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Kapag Hulyo, kung hindi man mag-recurve o lumihis ng direksyon, posible itong tumama sa Eastern Visayas, Bicol Region o sa Northern at Central Luzon. Muling manghaharana si Papa Obet sa mga kapuso sa kanyang latest album na Naghihintay. Nagbigay payo din siya sa mga may pinagdaraanan sa pag-ibig. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ang malamig na simoy ng hangin at ang magagandang tanawin sa Baguio City ang isa sa mga naging inspirasyon ni Papa Obet para maisulat ang kanyang latest single na Naghihintay. Awitin ito ng mga sawi sa pag-ibig, sa mga pinaasa at iniwan lang din pero hindi nawalan ng pag-asa. Para na rin sa mga tao na alam ko maraming naghihintay, maraming mga taong umaasa na babalik pa yung minamahal nila pero
hindi na pala bumalik. So yun yung message ng song na napangakuan ka na babalik ako, huwag ka mag-alala. Pero sa huli, hindi na pala. Pero ayon kay Papa Obet, malaki ang impluensya ng kanyang callers and listeners sa paggawa ng kantang Naghihintay. Kung hindi pa paano mag-move on, ang problema nila na napapansin namin, naghihintay sila. Parang umaasa sila na babalik pa ba, Papa Obet, yung asawa ko, babalik pa ba yung boyfriend ko? Kasi ang tagal ko na naghihintay Ang kanyang payo, acceptance o ang pagtanggap sa katotohanan kasabay ng pagbangon sa pag-ibig na hindi na kaya pang ibalik o mabuo. Hindi masamang umasa, at least lumaban ka, 'di ba? Kesa naman sa hindi ka lumaban sa relasyon, ikaw yung talo. So, kapag naghintay, dumating man at wala, panalo ka pa rin. Kinggan mo ang sinasabi ng damdamin kong ito, araw-araw na nananabik sa'yo, o giliw, dinadalangin ko, bumalik ka na muli sa piling ko. Maaari nang mapakinggan ang Naghihintay sa iba't ibang music platforms. Available na rin ang performance video sa GMA Music YouTube channel sa July 12, 5 p.m. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nasawi ang 9 na pedestrian matapos mabunggo ng kotse sa Seoul, South Korea. Sa ulat ng local media sa Seoul, 2 sasakyan pa nabangga ng kotse bago ito dumiretso sa direksyon ng mga pedestrian. Nakatayo sila sa tawiran at naghihintay ng pagkakataon para makatawid. 4 pang katao na italang sugatan sa insidente, habang wasak naman ang harapang bahagi ng nakabanggang kotse. Nagkalat din ang mga debris sa ilang bahagi ng kalsada. Wala pang pahayag ang driver ng kotse. Nananatiling matatag o walang paggalaw sa presyo ng meat products sa Lipa City Public Market. Samantala, nakaka-recover na mula sa epekto ng African Swine Fever ang Calabarzon ayon sa Department of Agriculture. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nakapako pa rin sa 320 hanggang 370 pesos ang presyo ng karning baboy sa Lipa City Public Market. 330 pesos hanggang 370 pesos naman sa baka. Ilang linggo nang walang paggalaw sa mga presyo nito. Ngayon lang sa live weight medyo mataas. Yung iba po nasa hindi pare-pare, may 225, may 220 per kilo yun. Apo. Sa live weight, sa live weight. May araw na mabili, may araw ring mababa ang benta. May ilang consumer raw na lingguhan na kung mamili. Nagsisigurong hindi aabutan ng taas presyo kung sakali. Para hindi na rin hassle sa pamimili. Yung iba naman, merong araw-araw. Yung iba weekly. Wala raw dapat ikabahala sa supply, lalo't kamakailan lamang sinabi ng DA Calabarzon na nakaka-recover ng rehiyon sa African Swine Fever o ASF. We have turned na po this 106 to 85 na mga municipalities and cities na have turned into pink. Ibig sabihin po, they can trade na po. Pwede na po silang maglabas ng baboy to the market towards Metro Manila. Dahil nakakabuelo na muli sa pagtatanim ang mga magsasaka, mula sa naranasang El Nino, hindi inaalis ng Agriculture Department ang tsansang bumaba na ang presyo ng karne. As we move on to the rainy season, makakapagtanim na po and then makakabawas na po siguro sa presyo ng ating sa market price as well as the farm gate price ng ating mga meat products. Nakapagtanim na rin ng mais na pangunahing sangkap sa paggawa ng feeds. Ilang buwan ang hihintayin para maani ang mga ito. Samantala, deklarado na rin ng DA4A na avian influenza virus free ang 3 lalawigan sa rehiyon, kabilang ang Batangas, Quezon at Rizal. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, Miyerkules, July 3, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Ibaan, Batangas.
Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng mga 3-wire. Samantala sa Biyernes, July 5, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Batangas na magsisimula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng topping pole, installation at correction ng mga transformer at row clearing ng mga linya. Pinag-usapan online ang world TV premiere ng murder mystery series na Widow's War. Samantala, kinakiligan ng netizens ang TikTok video ni na Barbie Forteza at David Licauco. Narito ang report ni Hazel Alviar. Unang episode pa lang, intense na ang mga eksena sa murder mystery series sa Widow's War. May sampala na agad ang mga karakter ni Bea Alonzo at Carla Abellana, kaya naman trending at pinag-usapan ito online. Ang mga susunod na eksena mas magiging kaabang-abang pa. Dadalhin na ni Paco si Sam, ang karakter ni Bea Alonzo sa palasyo ng mga palasyos. Ano kaya ang mga misteryong nababalot dito? Patuloy na subaybayan ang Widow's War, 8:50 p.m. Samantala may kilig treat naman ang Barda Love Team. Sa maikling video, napasaya nila ang kanilang mga fans sa kanilang sweet gestures at charms. Umani agad ang video ng 2 million views sa loob lang ng 24 oras matapos itong i-upload. Mapapanood ng dalawa sa kanilang pinagbibidahang pelikula na That Kind of Love at ang upcoming series na Pulang Araw. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Suwak na comfort food ngayong tag-ulan ang pinagsamang sarap ng gotong Batangas at bulalo. Ating tikman yan sa report ni Paul Hernandez. Comfort food sa tag-ulan? May 2-in-1 na sabaw sa Barangay Kanluran, Santa Rosa City, Laguna. Fusion ng goto at bulalo. Swak pampainit ng tiyan. Kung paano lutuin? Isa lang sa tinimplahang tubig ang pre-cook na tuwalya, balat, bituka at buto-buto ng baka. Pakuluan, hanguin, at saka hiwa-hiwain. Saka lagyan ng bawang at spring onion. Ibuhos ang mixed soup ng goto at bulalo. At ready ng kainin. Malambot talaga siya, mangunguya mo. Tsaka yung lasa niya, masarap. Malinis yung sabaw. Unang-una, marami yung laman niya. Tapos, alos di nga mauubos yan sa dami. Ang hilig ni Jason sa food trip, dinala niya sa kanilang lugar ang lasa ng gotong Batangas at bulalo ng Tagaytay. No need ng bumiyahe ng malayo. Wala nang masyadong additives, tapos yung coloring, para at least kitang-kita mo yung linis ng sabaw tsaka yung linis ng pagpapakulo ng baka. Trial and error daw ang nangyari hanggang makuha na ang saktong lasa ng Goto Bulalo Duo. 30 to 40 kilos ang nauubos nilang karne at laman loob ng baka kada araw. Ginagamitan namin ng uling para makapagpalambot doon sa laman loob tsaka sa karne ng baka. So umaabot yun ng mga 3 to 4 hours. To make sure? To make sure na malambot talaga at humihiwalay yung laman niya tsaka yung buto. For 99 pesos, good for sharing na ang Goto Bulalo. Patok din ang pansit bihon con lechon at ang beef tapa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapusong Supermom, humanda na at magtungo sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna sa Sabado, July 6. Ito na ang inyong pagkakataon para ma-meet up close and personal ang kapuso mom na si Winwin Marquez sa Supermoms Club Meetup alas 2 ng hapon. See you there mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.